nasabugan na nga talaga ako ng mga grabe-grabing. Parang may pinakitang laptop sa'yo na parang chan. Tapos, ay ako yun, ganun. O, paano siya talaga? Actually, nagsimula kami sa patikim-tikim. Ay, hindi Hindi na rin ba? Melay, alam natin for the longest time after no your Ninety-two point three FM Radio Manila, your favorite music radio, kabayas. Happy Monday night. And it's still raining. Maulan. Malamig. Kaya naman, perfect itong oras na ito para bigyan kayo ng kahit konting init. Nang hindi mo naman ma-feel na mag-isa ka lang talaga. Nang hindi mo ma-feel na wala kang kayakap pala. At least, nandito na ang magbibigay ng init, ng sarap, ng kwentuhan ngayong gabing ito. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besie ng mga elbab na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo, ang nagisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo ngayon. Magandang gabi Mega at Metro Manila. Sa lahat namang nasa biyahe po ngayon, paalala, mag-iingat po kayo. At kung hindi na kayang umuwi sa inyong mga lugar dahil may madadaan ng baha, huwag nyo nang isacrifice ang inyong mga sasakyan, ang inyong sarili. Kung pwedeng mag-check-in muna, mag-check-in muna. Kung may pwede kang pagstayan na friend mo na malapit at safe ang kanilang lugar sa baha, makiusap ka muna. At tayo rin ay sabay napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Sensan, and through our FM Radio Philippines app. Mapalusyon, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At tayo ay naka-live din sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Magandang gabi, Boss Noy. Gloria Constantino Mesiano. Adrian Sabroso. Mary July. Erwin Cuenco, nanliligaw DJ Main. Sinagot ka na nga ni Boss Noy. Ewan ko sa'yo, yan na lang always ang dialogue mo kay DJ Main. At sa lahat na nakikinig sa atin, ayan, meron din Benedict Matubes na taga Nabua, Kamsur. Mapa-radyo man yan, mapa-YouTube livestream, o mapa-FMR Philippines app. Maraming salamat sa pagtutok dahil tayo ay nasa bagong time slot na. 9:30 PM pinaaga hanggang 12 midnight pa rin. Ako pa rin ang magbibigay ng hele sa inyong gabing malamig. Sa inyong gabing nag-iisa lang kayo. At least may katuwang ka na. Talagang magiging masarap ang tulog mo. At para hindi kayo bitinin, ay alamin na natin kung sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo. Ako po si Klang, 27 years old. Single pero medyo malandi sa chat, mapaglaro. Lalo na pag comfortable na ako sa kausap.
Mahilig din talaga ako makipagbarkada sa mga lalaki. Feeling Disney princess kasi ako. Pero may pagkamalanding version nga lang talaga. Tsaka, talent ko na din yata yun, DJ Main. Narito ang kwento ko, DJ Main. Meron po akong kaibigan, si Joris. Matagal na kaming magkaibigan. Tipong barkadahan since college. Medyo type ko din naman si Loco. Mabait, may itsura, malambing na kaibigan at gentleman din naman. Suwak yata kaming magjowa, pero mas pinili naming maging magtropa na lang. Ewan ko ba, DJ Main? Parang nitong mga nakarang araw, mas naging close kami. Araw-araw kaming magka-chat, tawagan, kahit wala namang kami. Hindi ko sure kung ano yon. Biglaan na lang na parang tuwang-tuwa akong kausap ko siya. Hanggang dumating yung gabi na nasa mood akong uminom. Since bored ako, nag-video call kami. Dalawa. Sakto na umiinom din siya sa room niya. Bagong-bago, di ba? Online inuman. Ewan ko ba? Yung isang bote na ininom ko ay inabot ng 2 oras bago ko naubos. Siguro kasi mas lamang pa yung tawanan at landian namin online. Ewan ko ba, DJ Main? Bigla na lang akong inatake ng kalandian ko. Bigla akong nasabi sa kanya na, kung nasa harapan mo ba ako ngayon, kaya mo ba akong kainin? Nagulat siya sa tanong ko. Hindi niya siguro inaasahan na sasabihin ko yon. Tahimik siya sa una. Pero ngumisi lang. Hindi naman talaga ako seryoso sa sinabi ko. Sinubukan ko lang kung bibigay siya. Tinapos namin ang online inuman nang may pagtataka sa aming mga isip. What if gawin niya nga yun? Ilang araw lang ang lumipas, nagkita kami sa kondo ko. Maligo ka na ha? Chat niya sa akin. Bago siya umalis ng bahay nila, nagtataka naman ako. Pero may halong kilig syempre. Gumana yata ang panglalandi ko sa kanya. Pagdating niya sa kondo ay naabutan pa niya akong naka-bathrobe at bagong ligo. Sakto palang dating ko, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papuntang kwarto. Nagulat ako sa ikinilos niya, pero ewan ko, parang gusto ko din yung balak niyang gawin. Pagdating sa loob ay bigla niyang tinanggal ang bathrobe ko. Napatingin siya sa katawan ko, sabay sabi na, ready na akong kumain. Nangyari ang isang bagay na nagsimula lamang sa biro. Napakasarap at nakakakiliti. Literal at hindi lang isang beses akong umakos sa ginawa ni Joris. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya, since tapos ka nang kumain, pwede bang sa ibang paraan mo naman ako paligayahin? Habang sinasabi ko ito ay pumapasok sa isip ko ang kantang To Become One ng Spice Girls. Handa na akong papasukin siya sa tahanan ko, pero laking disappointment ko nang bigla siyang tumanggi. Nagulo ang isip ko, hindi ko alam kung trip niya lang yon o may ibang dahilan kung bakit hindi niya ginawa iyon. Bakit ayaw niyang ituloy hanggang dulo? Nabitin ako. Hindi lang sa init, kundi pati sa puso ko. Ngayon, parang umiiwas siya. Hindi na katulad ng dati. Hindi ko alam kung nahihiya siya o baka ako lang ang nag-a-assume. Mali ba ako, DJ Main? Dapat ko ba siyang kausapin at linawin? O baka dapat kong kalimutan na lang yung mga nangyari? Ang sakit kasi. Akala ko ako lang ang malandi, pero baka ako rin pala ang na-fall. Tulungan mo naman ako, DJ Main. I need your advice from Klang.
pwede rin kayo magbigay ng inyong komento sa ating YouTube live stream, 92.3 FM Radio Manila. At base sa confession ni Klang, siya ay nalilito, naguguluhan. Lalo na may halong kilig at lande at the same time disappointment. Yung akala niya magsasucess na siya doon sa bagay na gusto niya. Nakaka-frustrate nga naman pag hindi mo nakuha ang isang gusto mo. Pero alam mo Klang, naniniwala ako na blessed ka. Dahil may superpower ka. Superpower na ikaw yung tipo na babae na marunong magpatawa. Naturally, magbigay ng saya, at hindi takot ipakita kung sino siya. Pero kahit gaano ka pa ka-liberated o maharot sa chat, tao ka pa rin naman eh. Tao na may damdamin at hindi mo kailangan isorry yan o ikasorry yan. Dahil wala namang perpekto, lahat naman tayo may kalandian sa katawan. Wala namang taong napakalinis, hindi naman tayo mga santo. At hindi yan makaka-define ng pagkatao mo, lalo na yung side mo na mabuti at nagawa mong mabuti. Ang tanong mo, mali ka ba? Hindi. Wala namang kasing mali sa pagiging totoo at pagiging at nagpapakatotoo. Lalo na kung sa likod ng kalendean ay may puso kang marunong magmahal. Ang tanong, mali ba ako? Yan yung karaniwang tanong ng mga taong nagbigay ng sobra. Pero hindi nila alam kung sapat yun sa kabila ng naibigay nila. What you felt was real and valid. Just because nag-umpisa sa biruan at kalandian, doesn't mean hindi totoo ang kilig at damdaming na buo mo. At minsan nga ang mga pusong hindi nagplano magmahal, sila pa yung nadatapa sa biglaan. Yung hindi nila ine-expect na biglang mangyayari, biglang darating, biglang mafe-feel mo na lang ng ganon. So don't shame yourself for catching feelings. You are human. You are brave. You open up, and that's never wrong. Kumbaga, you just tested the water and he dived in too. Kasi choice niya yun. Hindi mo naman pinilit si Joris. Hindi mo siya nilasing. Hindi mo rin siya lalong niloko. Pareho kayong sumabay sa laro. Pero ikaw, naglaro ka man, may puso kang bitbit. Siya, mukhang nabitin lang sa init kundi pati dun sa paninindigan niya as bilang lalaki. So bakit ngayon biglang nagbago si Joris? Well, maraming pwedeng dahilan yan. Pwedeng nahiya siya. Baka hindi niya rin ine-expect na umabot doon ang nangyari. Baka hindi siya emotionally prepared. Nabigla siya na akala niya yung laro lang biglang may halong damdamin pala. Pwede ring may gusto siya sa'yo pero natakot. Natakot na baka masira yung friendship ninyo. O baka natakot din siyang mag-commit at hindi niya lang maibigay sa'yo yung gusto mong commitment. Pwede ring guilt. Pwedeng may pinagdadaanan siya. O baka may ka-MU din to, may nililigawan, may ex o unresolved feelings siya na hindi mo pa alam.
So pwedeng isa dun sa mga sinabi ko ang dahilan kung bakit bigla siyang naging aloof sa'yo. O bakit bigla siyang lumayo sa'yo nang walang pasabi. At para maliwanagan ka is better na kausapin mo siya. Pero tandaan mo lang, hindi para maghabol ha, kundi para linawin ang side mo at yung ikaka-peace of mind mo. Pwede mo ring sabihin sa kanya na, Joris, gusto ko lang linawin yung mga nangyari. Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman mo kung ano ang tingin mo doon at bakit nagbago ka. Para alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko, hindi yun nangangapa ako. At from sa isasagot ni Joris sa'yo lang, doon mo makikita kung may respeto ito sa'yo. Kung kaya kanyang sagutin in a matured way, at if ever umiwas siya, hindi siya karapat-dapat para sa puso mo. At kung hindi kanya kayang harapin, and then don't chase for clarity from a person who thrives in your confusion. Hindi ikaw ang talok lang. Hindi ka talo dahil nagmahal ka kahit sandali, nagpakatotoo ka. Siya ang talo. Dahil pinakawalan niya yung babaeng kayang magpatawa, magmahal, at tumanggap ng totoo sa kanya. Sex doesn't guarantee love, but it reveals truths. Sabi nga ni Boss Noy, make it clear kung anong meron kayo. Mahirap ang relationship, no label. Kayo pa rin ang makakapag-ayos niyan. Uulitin ko lang, hindi ka mali, okay? Hindi mo kasalanan bakit bigla na lang siyang umatras, hindi nagparamdam o anuman ang kanyang kadahilanan. At hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa taong pinili kang bitawan na lang bigla. O bigla ka na lang binitin. At kung sakaling magparamdam siya ulit, remember this lang. Just because they come back doesn't mean they deserve another chance. Ang birong may halong lambing ay minsan mas totoo pa sa seryosong usapan. Kaya nga jokes are half meant, di ba? Kaya bago ka magpatawa, siguraduhin mong kaya mo ding tumawa pag masakit na. Pero kung hindi, pwede mong piliing lumayo. Lalo na sa taong hindi na nakakatawa. Good evening, Isidro Criaga. Ayan, shoutout sa baby mo, si Truffles. Shoutout sa'yo, BBS. Hello, baby. Rain or shine ka pala dyan. Buti na lang nakakapagpainit sa malamig na panahon ang boses mo. Maraming salamat. Ayun nga lang. Kausapin mo siya. Wala namang mawawala. At kung ano man ang isagot niya sa'yo, from there, doon ka na mag-decide. Huwag mo habulin ng isang taong ayaw magpahabol. At kung sakaling ikaw ay nagpakatotoo, at inaccept niya to at siya ay nagpakatotoo, baka yan na ang start ng inyong love story. So you will never know
hanggat di mo sinusubukan. Maraming salamat, Klang, sa katapangan na pag-confess mo kay DJ Main. 27 years old, matured enough na to. I'm sure alam mo ano ang dapat mong gawin. It's just, kulang ka lang sa confident na dapat yun ang gawin mo. Hindi na uso yung hayaan na natin. Hindi na uso yun ngayon sa generation na ito. Kung saan yung ikaka-peace of mind mo, yun ang ibigay mo sa sarili mo. Kung masaktan, at least, wala ka pa rin regret sa bandang huli dahil nagpakatotoo ka naman kay Joris at sinabi mo yung totoong nararamdaman mo. Eh, paano mo naman malalaman kung panalo ka kung hindi ka susugal, diba? Maraming salamat ulit lang sa pag-confess mo. Kaya kung gusto nyo mag-confess o may gusto kayong i-confess kay DJ Main, pwede nyo ipadala yan sa ating Facebook page 92.3 FM Radio Manila. Bago matapos ng lahat, gusto ko lang pasalamatan Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Zebra Helmets Philippines, Yes Free Game Apple to Apple, Spink Philippines. At pwede nyo akong i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Minyo Henyo. At dito sa favorite mo. Lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Another main confession na naman ang natapos ngayong maulan na Lunes na gabing ito. And I hope kahit papano nag-init kayo. At samahan niyo ako for another main confession tomorrow night sa ating new time slot. 9:30 p.m. to 12 midnight. Lunes hanggang Biyernes. Rain or shine yan. Basta promise ko nga sa inyo, hindi ko kayo bibitawan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron ang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. Sabi nila minsan sapat na ang muntik na para maramdaman mong totoo. Pero ang totoo? Almost will always leave you empty. Kasi gaano man kayo kalapit, kapag walang tapang na ituloy, laging may bitin, laging may tanong, at laging may sakit. Para sa mga kwentong nag-init pero hindi umapoy, sa mga lambing na nauwi sa tahimik na iwas, at sa mga pusong handa na pero natakot ang kabilang panig. This is for the love stories that almost made it but didn't. Because sometimes, almost is never enough. Of course, kasama na rin po natin ngayon ang ating Kuwanti, Melay Cantiveros Francisco! O eto na, Ate Melay, idire-diretso na natin agad-agad ito. Ate Melay,